I'm Walterio Passion, 15 years old, turning 4th year high school, drummer sa Namon Church. Ano church? Shiloh. Shiloh Church. Mhm. Ano favorite mo na verse? Like, inan bagan, dili kay, dahil madali siya memorize. Kundi, nano kay, gusto mo yun na siya na verse. Nanon, ano sinasay mo pa, explanation mo sana ng verse. Sabihin mo ano yung verse, tapos explain mo sa amin. Actually, so bata pa ako sini. Amo na yun, una ko na naaraman ng verse. Tapos, yung dara ko nakasudad sini na kanidad. John 3:7, you must be born again. Ang paka-intindi ko. Once na ada ka na sa presensya ng San Ginoo, magabago ka. Hindi ko siya masyado ma-explain sila ba. Pero when, meaning ba para sa akin? Na kay sinabi siya na you must be born again. Aramtama na adi kita sa nina mundo na damugad san makasalanan kaginan We all are ganun. sinners. Kita tanan. Kag inandamo ba san mga nakapalibot sa atin na mali ba makasalanan ba Kumbaga temptation ang ginasabi sa world. kaya bagan amit to na bagan nagsunod sa akin ito na verse na once na nga na nagsulod ka or nagsunod ka sa presensya sa Ginoo, like magabago ka gayud, dili ka na magiging parehas bagan medyo magiging iba ka sina na kunhain kaya na or sa nila mundo. Tapos di siya nag-talk about sa born again na religion, kundi nag-talk siya about sa imo, personality mo, kung ano ka. Kasi dati, bago umang kita makadada sa church, iba-iba gad ba kita. Kasi nga, dili pa sa aton clear kung nano an ada sa Bible, kasi di pa man natin siya binabasa. So, an ada sa world ang aram naton, which is puro sin. Kay an world talaga is full of sin talaga siya. Kaya nga niya ada si Christ para i-redeem kita. Pero it does not mean na sinabi na you must be born again, na ibig sabihin maging born again ka na religion. Hindi siya about sa kundi mabuhay ka otro, mabago ka sa kunano kaya na. Like kung dati makasalaan ka, so dida na na-meet mo na si Christ, dapat dili ka na maging sugad sina. Kumbaga amin ang bubaguhan sa diri mo, kaya siya sinabi na you must be born again. Diba? Nagets mo man siya. So tama man ito sinabi mo na kumbaga ma-change ang mga dapat ma-change sa aton. Pero di siya madali, di ba? Dito siya i-workout. Dito siya i-workout every day, every minute. Kasi ada nga ni, tama itong sabi mo na ada permian, kumbaga ang temptation nga ni, ada siya. Ada lang gad siya permi ang temptation. Kung dili kita makusog in the spirit, dali talaga kita mabutong sa sin, di ba? No one is perfect, di ba? Sinner kita tanan. And dili man da nagastop ang buhay naton kay dahil sinner kita. Ban wala na kita sa pag-asa. Or ang judgment kada sa aton. I mean, i-judge naton ang mga tao. Dili kay ada ka sa point na gusto naton magbago, dili sugod sina. Kundi kita ang magabutong sa ng mga tao, kundi sarabay kita na mag-change, di ba? Okay. So grabe, maganda ito na verse na ito John 3:7 ito, di ba? Ano nga ni John 3:7? You must be born again. So bata pa kasi ito, bidugay na. Basta yan na, daradara mo na siya na you must be born again.